God to move. We allow your hands, Father, to move in our midst. Holy Spirit, speak to our hearts. Open our ears, Lord. Open our spiritual ears that we may hear. Open our spiritual eyes that we may see you, Lord. Anoint each and every one of us, Father. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang text po natin ay makikita natin sa 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 10. Okay? Andiyan ba yan, Kuya Ibax? Okay. Pwede basahin po natin. Verse 1. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Verse 2. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa sanktuaryo, kung saan naroroon din ang kabanang tipan. Bago magmadaling araw, at may sindi pa ang ilawan sa sanktuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh. Samuel! Samuel! Andiyan ba si Samuel? Hindi preponere apelyido nito. Verse 4. Siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Verse 6. Subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel! Tumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. 7. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Verse 8. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag niyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. So during that time, bata pa po si Samuel. Verse 9, kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel. Okay? Verse 10, may 10. Natapos ko ba ang 10? Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel! Samuel! Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyo lingkod. Okay. Sabi ni Ibax, lumipat si Yahweh. Okay. So, lumapit si Samuel. So, ang storya po nito ay tungkol kay Samuel na noong panahon na siya tinawag ng Panginoon ay bata pa siya. Kung kilala po ninyo si Samuel, siya po ay lumaking may takot sa Diyos, naglingkod sa Diyos, at siya po ay isang propeta, tagapaghayag ng salita ng Diyos. Mightily, he was used by God, at yung anointing ng God ay nasa kanya. Okay. So, ang storyang ito
ay nag-umpisa sa pagkatawag sa Kanya. Napakainam pong malaman, napakainam isipin na tayo ay mayroong napakadakilang Diyos. Amen. We have a wonderful God. And it's good to know how wonderful God is dealing with us. Nararanasan po ba ninyo ang pagkilos o yung pakikitungo, yung pakikipag-deal ng God sa inyo? Amen? Di ba napaka-buti ng Diyos? Napansin nyo ba yun? That your God is a long-suffering God. Pag sinabi nating long-suffering God, napakahaba ng pasensya niya sa atin. Amen? Napakahaba ng pasensya niya na dumarating tayo sa punto na minsan kahit paulit-ulit, hindi natin maunawaan ang kanyang kilos. Minsan kahit paulit-ulit, hindi natin siya naririnig na nangungusap sa atin. Still, God, in His love and in His great mercy and in His abundant grace, nagpapatuloy pa rin siyang makitungo sa atin. Amen? Hindi ba napakabuti ng ating Diyos? Na minsan kahit palpak na tayo, let me use the word palpak. Sino hindi pumapalpak dito? Ha? Ako lang ba pumapalpak? Yung gano'n eh. Yung kahit alam mo na nagkukulang ka, still God in His love and mercy and in His great faithfulness, hindi mo matawaran, hindi mo ma-describe how still God is working, is dealing sa atin. Amen. Tama po ba ako? Amen? Sige, punta po tayo dito sa ating teksto. Meron tayong ilang bagay na papansinin dito sa 1 Samuel chapter 3, 1 to 10. Sa unang bahagi po nito, makita natin na itong batang si Samuel ay namumuhay ng malayo sa kanyang mga magulang. During this time, na nangusap si Lord sa kanya sa chapter 3, malayo si Samuel sa kanyang nanay at sa kanyang tatay. Pwede ba nating i-flash, kuya, yung chapter 2? Pwede mo makita yon? Sige. Sa chapter 2 po kasi, ng 1 Samuel, okay, verse 11, yun yung sinabi doon, andyan na si Elkanah, okay? Ano sabi dyan? Si Elkanah at ang buo niyang sambahayan ay umuwi sa Rama. Si Elkanah ang ama ni Samuel. Okay, at ang kanyang nanay naman ay si Hannah. O sa Tagalog po, makikita natin Ana ang kanyang pangalan. So, during that time, in chapter 2, umuwi na yung magulang niya sa kanilang bahay sa Rama. Ngunit, iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangangasiwa ng paring si Eli. Kung matatandaan po natin, si Hannah ay matagal na panahong hindi nagkaanak. Then, she went to God, nag-pray siya, na siya'y magbigyan niya biyayaan niya ng anak. And so it came na binigyan siya ni Lord. At ang batangang iyon ay si Samuel. Sabi niya, Lord, pinangako niya yung batang ibibigay sa kanya na ihahandog niya kay Lord para maglingkod sa kanya. And so it came to pass na binigyan niya, tinugon nga ng God, yung kanyang
panalangin. Kaya dito sa verse 12, makikita natin, iniwan na nila si Samuel sa sinagoga, okay, upang tumulong kay paring Eli na maglingkod sa Diyos. That's sa verse 18. Nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel na nooy nakasuot ng ephod. Yung ephod po, yun yung ginagamit ng mga lingkod ng Diyos during that time. Tingnan natin sa 26. Tama ba ako? Yan. Si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. So habang lumalaki si Samuel, siya po ay naglilingkod. So makita natin, ang gusto ko makita po natin dito ay kahit nasaan tayo, during that time, malayo si Samuel sa kanyang mga magulang. Malayo siya sa kanyang kinagis ng mga ama't ina. Okay? Diba sometimes yung comfort natin, we find it sa feeling ng ating mga magulang. But during that time, hiwalay na siya. And that was the time naman na nangusap si Lord kay Samuel. Pero nakita natin how he grew up to be pleasing before the eyes of God. Ginawa niya ang paglilingkod at lumaki siya na may takot at banal na paglilingkod sa Diyos. And then the Lord spoke to him in chapter 3, verse 1. Okay. Makikita po natin dito lamang na pwede palang mangusap sa atin ng Diyos kahit tayo'y bata pa. Hello, Nep. No? Si Talia, si Nikki, si AJ, no? Si McLean, sino pa? Si Hailey, si Jethro, okay? Sino pang bata dito? Si Jero, si Frost, yan. Bata noon. Okay. Yung ating baby rito, si Keska. Okay, may bata pa ba rito? Ay, si Era, yes! Okay, sino nasa likod na? Si Zia. Ay, oo, yung anak. Diba? Dito po, makikita lang natin that God can speak even sa bata. Okay, mga magulang, mga medyo may katandaan na. Sometimes, di ba, pansinin ninyo, minsan nare-rebuke tayo dahil sa salita ng ating mga anak. Hello? Minsan, sa ano na nga lang minsan sa ating mga, the way we speak, the way we talk, diba? Ewan ko lang kung naranasan nyo na to. Kami sa aming mga anak noong mga bata pa ito, nakukorek kami. Sometimes, pwedeng mangusap ang God sa pamamagitan ng mga bata. Kaya mga anak, huwag natin i-despise yung ating, mga magulang, kapatid, huwag natin i-despise minsan yung ating mga anak kahit bata pa sila. Hala, bata ka pa, huwag mo ako turuan. Minsan nagtuturo sa atin mga anak natin No? Naranasan niyo na ba yun? Minsan sila nagsasabi sa atin, Ma, simba tayo. Minsan mga magulang, tamad pa nga minsan magsimba minsan yung mga anak natin ang nagre-remind sa atin, di ba? So, the Lord can speak kahit iyan ay mga bata pa. The Lord can use them kahit sila ay mga bata pa. Pwede silang pangusapan ng Diyos na sa pamamagitan nila ay makapangusap sila o makapangusap ang God sa atin. Amen po ba? It only shows na kahit anong sitwasyon mo, pwedeng mangusap sa iyo ang God. Kasi dito bata pa nga si Samuel nangusap na ang God sa kanya Tinawag na, nagsalita na ang Diyos sa kanya. So, ganoon din sa atin. Sa anumang kalagayan mo, sa anumang kalagayan natin sa buhay, ang God ay pwedeng magsalita. Pwedeng magsalita ang God sa simbahan. Di ba?
Pwedeng magsalita ang Diyos, mangusap siya sa iyong puso sa pamamagitan ng mga camps. Diba, Kuya Nev? Nangusap sa'yo si Lord nung umattend ka ng Bible camp. Diba? O sino pa dito? Alam natin na mangusap ang Diyos. God may speak to us sa school, kahit nasa school tayo, o kahit anong kalagayan natin sa buhay, kahit nasaan man tayo. Maalala ko ako nga alam nyo ba? Alam nyo na rin to, alam na ng iba to, yung iba marahil hindi pa. Ako, nangusap nga si Lord, nasa CR ako Hello, excuse me for using the CR. Pero nung time na yun, nasa comfort talaga ako ng room na ito. And then the Lord spoke to me about my situation. And during that time, alam nyo yun, yung sitwasyon namin, baon kami sa aming pinagkakautangan ng 350,000. Nasa hinagap ko, hindi ko alam kung kaya ko bang o kailan ko mababayaran. Sa isip ko parang ang hirap, parang hindi ko yata kayang bayaran. Kasi, nung mangutang kami, meron kaming negosyong tinayo. Ang nasa isip namin, kaya naming bayaran kasi kikita yung negosyo. Ay hindi kumita, di ba? Yung iba, alam ninyo yun, hindi kumita. Okay. Di na nga kumita, yung puhunan, natanggal pa, nawala pa. So it was during that time na ako'y nasa CR na nangusap si Lord sa akin. Ni-remind niya ako about His Word in Deuteronomy chapter 28. Alam niyo ba yung chapter 28 na yun? Parang iyon ay sa verse 8. Kung hindi ako nagkakamali. Okay. Tama ba ako? Maaaring iyon ay sa Deuteronomy. Basta iyon ay sa Deuteronomy chapter 28. I think 8, 9, 10. Ang sabi doon, dahil ako ay nakinig at sumunod sa Kanya, yun yung sinasabi ng chapter 28 Kapag nakinig ka sa Kanyang utos at sinunod mo ang mga ito, ikaw ay pagpapalain ko. Yun ang sabi ng God. Isa sa promise niya doon, I will curse, susumpain ko sino man ang sumumpa sa'yo. Pagpapalain ko, sino man ang magpala sa'yo. Yun ang sabi ng God doon. And I think in verse 8, sabi niya doon, dahil ikaw ay pagpapalain ko, ikaw ang magpapautang at hindi ikaw ang uutang. Ikaw ang magiging tagapanguna, hindi ikaw ang susunod. So, during that time, ni-remind ako ng God about His Word. At sabi ko, Panginoon, oo nga, alam ko na to, Lord, pero parang nalimutan ko yata ito. And, yung time na, di ba usapan natin last time, pag nakarinig ka, doon ang gagaling ang pananampalataya. Faith comes by hearing. And during that time, narinig ko ang tinig ng God. Deuteronomy chapter 28. You shall be the head and not the tail. You shall lend and you will not borrow. Whoever curses you, I will curse. Whoever blesses you, I will bless. And you shall be famous to all nations. And then sabi ko, Panginoon, salamat. At doon ako nanalangin. Doon nag-umpisa ang himala. Doon ko nakita ang malaking himala. Doon namin naranasan ng aking pamilya ang malaking himala ng Diyos. Dahil aaminin ko, pagbalik-balik na rin ko man ang utak ko, masisira na kung iisipin kong paano ko babayaran. Wala naman kaming trabaho. Amen? Wala naman kaming kita. Kinsenas katapusan. Wala kaming negosyo. Nalugi na nga yung negosyo namin. So I don't know how I will be able to really pay for that. Pero ni-remind ako ng God. So you see, God speaks wherever we are.
God speaks no matter where, what situation you are in. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, maaring nangungusap ang Diyos. Amen? Kaya, doon ko na naranasan ang marinig ang kanyang tinig at ako'y sumunod sa kanyang tinig. Kasi ano pinagawa niya sa akin? Nagrepent ako during that time nang marinig ko ang kanyang tinig. Nagrepent ako, Lord, I'm sorry. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ko naisip na meron pala akong Diyos na makapangyarihan. Hello? Meron pala ako Diyos, meron pala ako Lord na Diyos na sa Kanya ay walang mahirap. Nagsisi po ako during that time. I think that was August. No, ako po ay kausapin ng Panginoon. Kaya sa sitwasyon po natin, palagi sa tuwina, paniwalaan natin na ang Diyos ay nangungusap. Amen? So, sige. Pangalawang tingnan natin dito. So, una, nang mangusap si Lord kay Samuel, siya ay malayo sa kanyang mga magulang. Pangalawa, tingnan natin, nangusap ang Diyos kay Samuel nung siya ay bata pa. So, bata man, o kabataan man, o matatanda man, ay pwedeng mangusap ang Diyos sa ating lahat. Pangatlong makita natin dito sa 1 Samuel chapter 3. The voice of God came to Samuel in the silence of the night. Nangusap ang Diyos kay Samuel, di ba? Kahit nasaan ka, nasaan man siya. Pangalawa, nangusap ang Diyos nung siya ay bata pa. So kahit bata pa. Number 3, let us see na ang God, nung mangusap kay Samuel, ay sa katahimikan ng gabi. Natutulog nga sila noon eh. Sa isang lugar, si paring Eli. Sa kabilang lugar, si Samuel. Amen? Natatandaan niyo yung binasa natin? God's voice came to Samuel in the silence of the night. Verse 3. Sabi po sa Psalm chapter 46, verse 10, sabi doon, be still and know that I am God. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay, pinakadakila. He says, be still and know that I am God. Pansinin ninyo, most of the time, busy tayo. Amen? Most of the time, sa ating araw, may kausap tayo. Amen? Most of the time, every day, mayroon tayong ginagawa. Maaring naglalaba ka, at maaring pagod ka na, maaring nagluluto ka, o maaring namang problema ka dahil wala kang lulutuin. Di ba? Maaring nakikinig ka ng musika. So everything around you, maingay, magulo. Di ba? Samahan pa ng problema. Samahan pa ng mga pagsubok. I mean, lahat tayo ay makaka-relate na tayo ay mga busy. Minsan, nagbibisi-bisihan, di ba? Kung ano lang ang ginagawa, masabi lang na busy. Okay? I mean, magulo talaga ang mundo. Napakaraming
yung pwedeng umagaw ng ating atensyon. Amen? Lalo na yung mga worries. Hala, anong lulutuin ko ngayon? Ayan. Hala, anong bibilin ko? Hala, may kailangan ng anak ko. Hala, ano ba? May kailangan ka rin, di ba? Mayroon din ako kailangan. Hala, darating yung bisita ko si Judith. Di ba? Lala niya si Judith? Oo, due date mo sa kuryente, due date mo sa bayarin sa internet, di ba? Due date ng tubig. Yan. Mga due date ng matrikula ng ating mga anak. I mean, minsan, ang tanong sa isang pelikula, gaano kadalas ang minsan? Alam niyo ba yung pelikula niya? I think si Vilma Santos yata yun eh. Gaano, I don't know ha? Hilda Coronel, wow! Alam ni Ate Mers, okay. Gaano kadalas ang minsan? Minsan, madalas. Okay? So madalas, hindi natin napapakinggan na nangungusap sa atin ng Diyos. Madalas, may sinasabi ang Panginoon, we're so busy doing our own thing. We are so busy worrying about our future. Baka sabi ng, kaya malinaw yung sabi ng Matthew chapter 6, di ba? 31, 32, 33, 34. Minsan inihiram natin yung alalahanin para sa kinabukasan at inaalala na natin ngayon. Yun sabi ng Matthew chapter 6, di ba? Verse 34. Kaya sabi doon, huwag kayong magulong mihanan. Sufficient unto the day is the trouble thereof. Sapat sa araw, sapat sa isang araw ang bawat alalahanin niya. Huwag nating hiramin ang mga worries. Linggo pa lang ngayon, nagwa-worry ka na para sa Martes, sa Miyerkules. Hello? So sometimes, dahil punong-puno ang ating utak ng alalahanin, ng isipin, busy-busy tayo kung paano natin palaguin ang ating negosyo, busy-busy tayo sa pag-iisip, paano ba ako makakapag-high honors, di ba? Paano ba ako magiging cum laude? Yan. Di ba, Pia? Okay? Na dahil ganun ang ating kalagayan, hindi na natin napapansin na ang Diyos pala nangungusap sa atin. Kasi dito pansinin nyo, Samuel was able to hear the voice of God in the silence of the night. Sometimes our hearts have to be silent before the Lord. Yes, may worries. Sino ba ang walang aalalahanin? Lahat tayo may pwedeng alalahanin. Meron ba rito hindi na walang anything about his or her life to worry about? Meron ba? Ang alam ko, we all have something na pwede tayong mag-alala. Ako lang, minsan. Ako lang ha, promise. Naiisip ko minsan, para bang, kaya one time I pray to God, Lord, sino mapapangasawa ba ng anak ko? Lord, ipakilala mo na. Alam niyo yun? Parang naiisip ko kasi Lord, 27 na yung anak ko. Pero ako, 29 ako. Hindi ako nag-worry, pero somehow, parang nadadagdag sa isipin ko na, Lord, pakilala mo na. Alam ko, prepare mo na yun para sa kanya eh. Ganun eh. Si Ibax din. Sabi ko, Lord, bigay mo na po. Parang ganun yung aking panalangin. May sarili ka pang worry about yourself, di ba? Oh. So, minsan hindi natin marinig ang Diyos.
mayroon pala siyang sinasabi sa'yo. Pansinin ninyo. Sino sa mga disipulo ni Jesus yung tinatawag na the beloved? Mayroon. Yes, isa sa 12 disipulo ni Jesus was called the beloved. Iyon si John. Kung papansinin ninyo si John, siya sa Last Supper, siya yung dumantay sa balikat ni Jesus. Siya yung palaging gusto niya nakadikit kay Jesus. And let me tell you, si John ang may pinakamaraming narinig mula kay Jesus. Hello? Kasi palagi siyang nakadikit. Alam niyo ba, kapag tayo ay malapit kay Jesus, we can hear the voice of God. Yung mga malapit lang sa Panginoon, ang madaling makarinig ng kanyang tinig. Do you believe that? Magulang nga natin eh. Dahil tayo malayo, sumisigaw na nga minsan, di mo pa marinig eh. O ayaw mo lang pakinggan minsan. Di ba ganun? Ganon din tayo kay Lord. Pag tayo ay malapit sa Panginoon, you can hear the voice of God. Kaya sabi dyan ni Lord sa Psalm chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God." In all of your worries, in all your busyness, in all these things na legit naman na pag-isipan natin bilang magulang at bilang anak. Legit naman. Para in all of these things, napakahalagang tayo ay maging still. Pag sinabing still, ano ba yung still? Yung, andyan ka lang. Andyan ka lang. Na kahit maraming suliranin sa paligid mo, kahit napakagulo ng paligid mo, andyan ka lang. Still. Tahimik. Payapa. Confident. Yun. Being still is being confident na andyan ang God. Ang sabi dito, I will be exalted. I think kung di sa unahan o sa susunod na verse niyan, diyan yung nakikipaglaban sila. Makikipagdigma sila. Kaya sabi ng God, may worries sila. Mananalo ba kami? Mapagtatagumpayan ba namin? Ganun tayo minsan sa ating problema. Malalagpasan ko ba? Magkakaroon ba ng kalutasan ng problema ko? And then the Lord spoke in verse 10. Sabi ni Lord, "Be still and know that I am God." I think in succeeding verses, sabi doon, "I will fight for you." Hello? Iyon yun. In the business of our daily lives, the Lord is speaking to us, "Be still. I will fight for you. Know that I am God." Amen? Kaya tandaan po natin, we can only hear God if we are still. If we are confident na, Lord, I have a God. I have a faithful God. I have a God who is in control of everything. I have a God who says, "Is there anything too hard for me?" Minsan nalilimutan po natin yun. Na-overwhelm po tayo ng mga isipin at mga bayarin at mga iba't ibang
bang problema sa buhay? Sino bang walang problema? Hello? Patay lang ang walang problema. Kasi walang pakialam yan. Di ba? Pag pinaglalamayan ng isang patay, naririnig pa ba niya yung mga marites? Di na. Patay na yan eh. Yung iba magaganda ang sinasabi tungkol sa namatay, nakabuha bang nakaburol. Yung iba naman, ay buti nga namatay yan. O di ba? Hindi niya na alam yun. Sino nagpapasalamat at siya'y namatay? Sino natutuwa at siya'y namatay? Sino talagang umiiyak kung bakit siya'y namatay? Wala nang pakialam yun. Okay? Pero lahat tayo, buhay. So lahat tayo, we have our own ounce of worries. Pero the Lord is speaking to us right now. Be still. Pumayapa ka. Ihinto ang labanan, sabi dito. We battle every day, every minute, every hour. Nakikipagtunggali tayo sa mga problema. Di ba? Nakikipagtunggali tayo. Paano ko kaya mahihigitan yung kaklase ko, ang talino niya eh? Ano kaya gagawin ko? Diba? Ano kaya gagawin ko? Ano kaya extra effort gagawin ko? Ganun din sa negosyo. Di ba, Ate Mers? Bakit ka may ice cream? Ako ang Diyos. Woo! Amen? Ako ang Diyos. Sabihin nga po natin, malakas, ako ang Diyos. Isa pa, sabihin mo sa sarili mo, siya ang Diyos. Pwede ba? Lakasan mo pa uli. Siya ang Diyos. Isigaw mo, please. Hanggang ang heart mo ay lumuwag at hanggang ang heart mo ay umamin na Lord, ikaw ang Diyos. Amen? Sabihin ko, ikaw ang Diyos. Once again, ikaw ang Diyos. Once again, ikaw ang Diyos. Minsan pa, sabihin mo. Isa pa. Isa pa. Minsan pa. Ikaw ang Diyos. Hanggang ubuhin ka. Ate Mars. Hindi po natin pwedeng baliktarin yun. Whatever we do, however we think, we cannot change the fact that our God is God and He is in control. Amen? Sabi ko nga, in the silence of the night, napakinggan ni Samuel ang tinig ng ating Diyos. Because, let me tell you this. God always, sabi mo sa katabi mo, always. God always speaks softly. Ang Diyos malumanay palagi magsalita. You should know that. Hindi kasi sigawan ng Diyos para makinig ka sa Kanya. In 1 Kings chapter 19. Ewan ko, nandiyan ba yan, anak? Okay, 1 Kings chapter 19, verses 12 to 13. Basahin natin. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Bakit nasa 12 agad? Tama ba ako? Okay. Pwede mo siyang i-move sa 11. Lumindol! Pero wala doon ang tinig ng Diyos. May apoy! Pero hindi dumating doon ang tinig ng Diyos. Papaano ito? After the fire came a gentle whisper. God always speaks softly.
Kaya kung hindi ka malapit sa Diyos, kung hindi ka lalapit ng totoo sa Diyos, kung hindi tayo tunay na didikit sa Panginoon, mahirap mapakinggan ang Diyos. Pero, dahil ba mahirap pakinggan ng Diyos, hindi na siya nagsasalita? Nagsasalita ang Diyos. Nangungusap siya palagi sa atin. It's up to us na depende sa kalagayan natin at katayuan natin sa kanyang harapan kung mapapakinggan natin sila. But it is always safe to listen to what the Lord is telling us. God always speaks personally. Palaging personal yan. Sometimes, may lalapit sa amin, magsasabi sila, Pastor, nagkwento ba sa'yo anak ko? Bakit alam mo yung sitwasyon ko? Hello? Ang Diyos, personal siya kumangusap sa atin. Tinutumbok niya tayo sa ating sitwasyon, sa ating kalagayan sa buhay. Nanawaan niyo po. Kaya depende sa atin kung mapapakinggan natin ang tinig ng ating Diyos. Ang tanong, saan ka busy? Busy ka ba? So sa kalagitnaan ng pagiging busy natin, let us learn to listen to the voice of God. Pansinin din natin, nung mangusap, pang-apat na bagay na mapapansin natin sa storya, nung mangusap ang God kay Samuel, hindi niya na-recognize agad-agad ang tinig ng Diyos. Ilang beses nang usap si God kay Samuel sa story natin? 4 na beses. Yung first time sa verse 4, and then sinundan sa verse 6, sinundan sa verse 8, and then yung last sa verse 10. Dumating na ba sa inyo? Naisip niyo na ba? Na pwede kayang ang Diyos ay nangungusap sa aking puso. Hindi ko lang siya na-recognize. Dito, ang God 4 na beses tumawag kay Samuel bago pa na-recognize. Even ni Eli. Si Eli ay lingkod ng God. Okay? Even si Eli, nung pang-4, anong pangatlong pagkakataon lang niya naisip na posibleng ang God, pag nangusap uli, pag tinawag uli si Samuel, posibleng ang God ang nangungusap o ang God ang tumatawag kay Samuel. Sometimes, sa sitwasyon nating mahirap, we do not recognize the voice of God. Nangungusap na pala ang Panginoon, hindi pa natin ma-recognize, hindi natin makilala na siya na pala ang nagsasalita sa atin. Dahil masyado tayong overwhelmed ng isang bagay na gusto nating gawin. And here is God na nangungusap sa iyo, hindi mo mapakinggan kasi meron kang gustong gawin. No, I will do it. Kasi gusto ko. Kasi masaya to. Kasi masarap to gawin. Pero nangungusap na ang tinig ng God sa'yo. But you don't recognize God kasi hindi mo nakikilala ang tinig ng Diyos. Maraming factors. Marahil may problema ka, marahil
Nahihirapan ka, marahil maraming panggulo sa kapaligiran mo. So you don't recognize the voice of God. Sa akin po, share ko lang, isang paraan ng na nakilala ko ang God pag nangungusap sa akin. Isang paraan. Pag unang beses, ako may narinig. No, meron ako na-receive na idea sa aking puso. Sa unang pagkakataon, at in-ignore ko, okay lang. Pag ito, for the second time, nag-impress ang Lord sa heart ko. Pangalawang beses, uupo na ako niyan. Alam ko na, it is God talking to me. It is God speaking to my heart. Kaya ang gawa ko po, pag pangalawang beses na, ay, the Lord must have something to tell me. Uupo na ako niyan. Mag-worship na ako niyan. Kakanta na ako niyan hanggang sa mawala ako sa uliran ko at ang naiisip ko na lang ay pagsamba sa Diyos. And there the Lord will speak to me. Amen. Pag napangatlohan pa, halimbawa pangalawang beses, hindi ko pa rin pinansin. Pangatlong beses, I received the same impression, the same thing in my heart. Alam ko na ang God na ang nangungusap sa akin. I will stop what I am doing. Lalapit ako sa trono ng Diyos. Alam niyo ba kung paano binigay, kung paano ko natanggap na ang best man para sa akin ay si Pastor? It was the time na nangusap sa akin si Lord. Ako ay nagpe-pray. Sabi ng God, nung matatapos na ako manalangin, I was about to say, in the name of Jesus, I pray. Sabi ng God sa akin, pag-pray mo, ang mapapangasawa mo. Hindi ko pinansin ang God. Hay? Sabi ko, hay? Alam mo naman, Lord. Di ba? Yung mga nakakalam ng story ako. Di ba? 1987, pinag-give up ng God sa akin ang boyfriend ko. Hindi yun si Pastor Merwin. May boyfriend akong iba, pero Kristiyano rin. 1987, plano namin magpakasal. Pero 1987, early 1987, sabi ng God sa akin, i-give up mo siya sa akin. Let go of the relationship. Hello? Sabi ko, Lord, ikaw ba yan? Hindi ko pinansin. Okay. And then, kinumpirma ng God through many circumstances and through the preaching of the Word. That time si Chuck Swindoll ang speaker, international speaker. Ganon din ang sinasabi niya. So, naging malinaw sa akin na, si Lord ang nangungusap sa akin. So, give up ko yun with much tears. And then, after I give up ko yun, sabi ko, Lord, ayoko na mag-asawa kung hindi rin lang siya. Ayun. Kaya si Pastor, nung ako'y full-time na, nung 1990, sabi ng God naman sa akin, pag-pray mo, mapapangasawa mo. Yung sabi ko kay God, Lord, ayoko. Huwag na, Lord, alam mo naman eh. Alam mo naman, di ba, sabi ko, pag di rin lang yung dati, ayoko na. So, hindi ko pinansin ang Diyos. And, that was February 1990. Okay. And then February, dumating. Pangalawang beses. Ganon ding senaryo. Nagpe-pray ako para sa ministry kasi full-time pastor ako noon. Dalaga pa ako. Mag-e-end na ako sa prayer. Then sabi uli ng God, pag-pray mo, ang mapapangasawa mo. And then for the second time, talagang nagbigay na ako ng panahon. Lord, sige, mangusap ka, Lord. I am listening. And then doon nag-speak si Lord. Ang sabi niya sa akin during that time, lalapit siya sa iyo, very specific. That's why I told you kanina, God speaks personally. Sa iyo mangungusap ang Diyos. Huwag kang mag-expect, pero He can use other means. God can use other people. God can use other circumstances.
Pero, ang God, always personal pag siya'y nag-usap. Kaya nung sabi ng God, April, lalapit siya sa'yo. April, magsasabi siya sa'yo na ikaw, na siya ang para sa'yo, ikaw ang kanyang pinapanalangin. And then, sabi ni Lord, huwag kang magmadali. Tatlo ang sinabi sa akin ng God. Huwag kang magmadali. Kasi sometimes, pag may gusto tayong mangyari sa ating buhay, pag alam mo may sinasabi na ang God sa'yo, sometimes, kumikilos tayo na hindi natin tinatanong, God, timing mo ba to? Hello? God, ngayon na ba? Minsan, napapangunahan natin ng Diyos sa ating buhay sa pagkilos. Para bang minsan iniisip natin, Lord, parang ang hina mo, tutulungan na kita. Hindi man natin sinasabi yun ng ganun. But deep in our hearts, it goes that way. Diba? Kaya pangatlong sinabi sa akin ng God, noong February na yon ng 1991, or 1990. Sorry, 1991. Sabi ng God, huwag kang magdumalos, magpadalos-dalos. Hayaan mo ang kamay ko, ako ang maghahanda para sa Kanya, para sa iyo. Amen? And that was Pebrero. And true enough, dumating si Pastor, Abril. Lumapit sa akin si Pastor, Abril. And nung lumapit siya sa akin, nalimutan ko na nangusap pala si Lord noong February. Hello? Ang God po, nangungusap sa atin personal. Kaya nakadepende sa atin kung maririnig natin ang Diyos. Dalangin ko na kapag nangungusap ang Diyos sa atin, anumang sitwasyon natin, dalangin ko mapakinggan natin siya. Dalangin ko mapakinggan mo siya. Posible ba na hindi natin naririnig ang Diyos? Hello? Dito. Posible ba na nangungusap ang Diyos sa'yo na hindi mo naririnig? Amen? Posible. Dahil busy tayo sa sarili nating gawain. So, isang bagay na maunawaan natin dito sa storya ni Samuel. Diba? Hindi niya na-recognize. Hindi niya nakilala. Natinig pala ng Diyos yung nagsasalita sa kanya. Well, Samuel needed help para ma-recognize niya at maunawaan ang tinig ng Diyos. Diba ginamit kay Samuel si Eli? Ay sabi ni Eli, o sige, matulog ka na uli. Pag pang-apat na beses, narinig mo, tinawag ka na uli, ganito ang isagot mo. Ang Diyos na yun. Hello? Sabi ni Eli, ganito isagot mo. Sige Lord, mangusap ka. Nakikinig ang iyong lingkod. Diba? Sometimes we need help to recognize and to understand the voice of God. Many times, parents ay pwedeng gamitin ng Diyos para makapangusap siya sa'yo. Amen? Many times, pwede niyang gamitin ang ating mga magulang para mapakinggan natin na siya pala yung nagsasalita. God can use our parents para umabot sa puso mo yung mensahe. Sometimes God uses our Bible teacher, Bible study teacher, Bible study leader para makapangusap ang God sa atin. Para tayo matulungan na mapakinggan siya. Sometimes naman, your pastor can be used by God para mangusap sa iyo.
yung mga preaching dito. Yung pag nagkita kayo ni pastor sa daan. Pag nakita kayo ni pastor sa kung saan man. Sometimes, ang kanyang sinasabi are the words of God. And sometimes, most of the time, gagamitin siya ng God para marinig mo na may sinasabi sa iyo ang Diyos. Hello? Kaya wag po natin i-ignore. Even in our circumstances, hello? Even sa mga nangyayari sa ating buhay, pwedeng gamitin ng God yun para makapangusap siya sa atin. Dahil busy tayo, God can create a problem sa atin so we can be able to hear Him speak to us. Minsan, masakit. Pero, kung i-evaluate natin, I remember one missionary, parang si Paul Yonggi yata yun. May secretary siya na napakagaling. Every time na siya ay may misyon sa ibang lugar, ang secretary niya nag-a-arrange ng lahat ng itineraries niya, lahat yung plane tickets niya from his destination hanggang sa kanyang sa kanyang pinanggalingan hanggang sa kanyang destination. Yung lahat, sagot lahat ng kanyang magaling na secretary. But one time, first time ever na nangyari, pumalpak ang kanyang secretary. So dahil sa palpak na yon, na-late siya sa flight ng kanyang eroplano. So in short, hindi siya nakasakay sa kanyang dapat na ina-expect na eroplanong sasakyan. Naiwan siya, na-rebook ang kanyang flight. So, parang ang sama ng loob niya sa sekretary niya. Naroon na pwede niya sisihin ang kanyang sekretary. So, habang naghihintay siya, na-rebook yung kanyang flight, a news flash doon sa screen ng TV. Kasi sa airports, may mga ganyan eh. Okay? Minsan nasa lounge, no? Naghihintay, may TV sila doon. Nag-flash, ang sabi doon, yung ganitong eroplano na umalis sa ganitong oras, sa ganitong airport, na papunta sa lugar na yon, nag-crash. Hello? He should have been in that flight. Pero naiwan, something happened, naiwan siya. Kung di siya naiwan, kasama siya sa pasahero, walang nakaligtas na pasahero, lahat namatay doon sa dapat niyang sasakyang eroplano. Hello? Nakuha po natin. Sometimes God can use the circumstances in our lives so we can hear Him speak to us. Kaya alam niyo po, minsan dumarating tayo sa sitwasyon ng buhay natin, lalo kung mahirap ang ating pinagdadaanan. Lalo kung parang we are at the end of our rope, helpless na. Sometimes we do not see the beauty of what is happening in our lives. Napapakinggan niyo po ba ako? Hello? Sometimes we do not see the beauty. Parang si Pastor Paul Yonggi. Kung hindi nagkamali, patay na sana siya. Sa buhay natin, minsan we have to widen the way how we think and the way we see the situations. And sometimes we really have to pray to God. Kilala niyo si Elijah? Kilala niyo si Prophet Elijah? Si Elias? Siya ay may second hand. Siya ay may right hand, di ba?
Meron siyang kanang kamay na servant niya. Nung sila ay lulusubin ng kanilang kaaway, natakot yung servant ni Elijah. Sabi niya, paano tayo magtatagumpay sa napakaraming army na to? Then, Elijah prayed. Sabi niya, mabuksan ang iyong mata, mabuksan ang iyong spiritual eyes, so that you may see. At, after ng panalangin ni Elijah, nabuksan ang mata ng kanyang kanang kamay. At nakita niya, mas marami silang kakampi na lalaban galing sa langit, lalabanan ng kaaway na susugod sa kanila. Sometimes our eyes have to be open spiritually, and sometimes we have to ask God, Lord, open my eyes spiritually, Lord, para makita ko ang sitwasyon. Hello? With our human eyes, we see things are impossible. But with our spiritual eyes, pag ito nabuksan, makikita mo, you have the host of heaven. Binaback up ka niya. Kaya sabi ng God, ihinto ang labanan. Be still and know that I am God. Hello? Nagdaan po ako, ang aking pamilya, ang aking asawa, sa maraming pakikipaglabanan. Sometimes nakikipaglaban ako noon using my own strength. God is telling us right now, huminto ka makipaglaban using your own strength. Ang sabi ng God, be still and know that I am God. I am in control. Hello? Ako makikipaglaban para sa'yo. Ang hirap makipaglaban. Nakakapagod. Dumating ang point sa buhay ko, alam niyo ba? Matagal na akong lingkod ng Diyos. Dumating sa akin yung isang pagsubok. Alam niyo, pakiramdam ko, para akong kandilang upos na. Alam niyo yun? I don't know kung naranasan niyo yan. Para akong kandilang talagang nauupos na. Na ganyan na lang. Wala na ako. Ganyan yung pakiramdam ko. Nung naranasan ko yung pagsubok na yun sa buhay ko. Parang sabi ko, God, kaya ko pa ba? Hello? Talagang sa isip ko, hindi man ako nagsasalita, ang puso ko nagsasabi, kaya ko pa ba? May pag-asa pa ba? Mababago pa ba yung sitwasyon? Paano? Akala ko talaga, wala na. But then the Lord spoke to my heart. Sabi niya, ayan. Sabi niya, ihinto ang labanan. Huwag ka, Juliet, makipaglaban sa sarili mong kalakasan. You will never win. Let me tell you this. Tumingin kayo sa akin. You will never win against Satan. Dapat maunawaan mo yan. We will never win against Satan. Makapangyarihan din si Satan. And we will never win against God. Makipaglaban ka sa Diyos, sigurado talo ka. Tigasan ko ang puso ko sa Diyos, sigurado talo ako. Anong sabi ng Romans? You are kicking against the pricks. Para kang sumipa sa isang bagay na matulis.
Sino nakakaalam nung pangalis ng bunot ng nyog? Di ba? At Ligaya, nakakita ka na nun? Yung matulis, ginaganon yung nyog, tapos tatanggalin nyo para lumabas yung bao. Di ba? Ganon katalim, ganon katulis ang salita ng Diyos. Ganon katulis ang kapangyarihan ng Diyos. That when you kick against it, ikaw ang masasaktan. Amen? Kaya sabi ng God, into ang labanan. Huwag tayo makipaglaban. Hayaan natin ang Diyos ang makipaglaban para sa atin. Because we can never win against God. We can never win even against Satan. But God has already won the victory against Satan. Amen. Amen. Ano sabi ng song natin? I will echo the victory. I will echo the authority. You, we all have the authority. Tandaan mo yan. Tandaan po natin. Mayroon kang kapangyarihan sa iyo na galing kay Kristo. Na anuman ang sabihin natin ay siyang magaganap. Ang sabi doon, sa Matthew, whatever we bind here on earth is bound in heaven. Tinalian na yun sa langit. Ano man ang pakawalan natin dito sa lupa, ay pinakawalan na sa langit. Take note of the grammar. Whatever we bind, ano man ang ating talian, tatalian mo pa lang. Ang sabi doon is bound, is ay tinalian na sa langit. Amen. Are you listening? Whatever we lose, ano man ang pakawalan mo rito sa lupa, pinakawalan na sa langit. Ano nagpapahirap sa'yo? Talian mo. Use the authority. You have the authority. We all have the authority. Amen. Sabi ng God ngayon sa'yo, pakawalan mo anong gusto mong pakawalan. Kasi ano man ang pakawalan mo sa pangalan ni Jesus dito sa lupa, ay pinakawalan na sa langit. Kaya sa tindahan natin, meron tayong maliit na tindahan sa Perpetual. May goal kami nila Ivax, nila Jaywin. Dati nagsisales lang po kami doon, 4,000. 5,000. Naging 7,000 a day. Anong naging goal natin? Umabot ako, hindi ko pa sila kasama nun. Ako personally, nag-goal ako na, Lord, maging 10,000 naman ang aming sales every day. Narating po namin yun. And then, nung narating namin yun, isinama ko na sila. Mag-goal tayo. Na tayo yung makabenta ng magkano? Sabi ni Ivax, 15,000, Pastora. A day. Sabi ko, Lord, sige nga, Bax, nahiyanan mo na ako, Ivax. Kung sasabihin ko, teka, Bax, ang laki yata niyan. Nung sabihin niya, 15,000, sige, go ako. Pero deep in my heart, sabi ko, Lord, only you can do it. Hello? Only you, Lord, can do it. Habang nag-aayos ako ng paninda, ang puso ko nangungusap, nagpe-pray, sabi ko, Lord, sabi ng puso ko, Lord, hindi ko alam kung paano mo ito gagawin, no? Hindi ko rin alam. Lord, basta, ikaw yung umatak ng mga customers. Yun ang prayer ng puso ko. Sabi ko, Lord, you can do it. And true enough, alam nyo ba, nag-sales po kami, 16,000 mahigit. Amen? Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano. But God is in control over everything. Amen? Gusto kong sabihin sa iyo, tumingin ka sa akin. Mayroon kang kapangyarihan. You have the authority. Hindi magic, ha? You have the authority. Ano sabi ni Lord sa Matthew chapter 28? All
authority is given to me both in heaven and in earth. Kaya inuutusan ko kayong humayo kayo. Di ba? Yun yung teksto nun. Go ye into all the world and preach. Magbaptize kayo. Kaya tayo, let us preach. Let us invite people. Kasi sa huling verse nun, ang sabi ng God, kapag ginawa natin yung utos niya na yon, baptize them, turuan nyo sila ng mga tinuro ko sa inyo. Ang sabi sa last part, verse 20, I think, sabi doon, and I will be with you. Okay? Binigay niya muna yung kapangyarihan. Nasa iyo na ang kapangyarihan. Whatever we bind here on earth is bound in heaven. Ang nagpapahirap sa iyo, talian mo. Ano nagpapahirap sa atin? Talian natin. I remember during the time na sa CR ako, na nag-speak si Lord sa akin, tinalian ko ang espiritu ng utang. Tinalian ko ang espiritu ng pagkahirapan. Kasi, lingkod mo ako, Lord eh. Nasabi ko yun. Lingkod mo ako, Lord. Tapos ganito ang nararanasan ko. Mukhang may mali. And then the Lord spoke to me. I mean, you have the authority. And then, on that day, on that hour, I used the authority. Makinig kayo sa akin. You have the authority. Amen? Amen? You have the authority. Huwag nating hayaang pagpiestahan tayo ni Satanas. Huwag nating hayaang pagpiestahan tayo ng kaaway. Itali mo siya. You have the authority. Yun yung authority galing sa Panginoong Jesus. Sabi niya, I will be with you even to the uttermost part of the earth. Amen? Kapatid, kaya natin yan. Isigaw natin yung authority. Isigaw natin yung victory. Okay? Ipakita natin, tayo ang mananagumpay. Mahirap po, mahirap. Mahirap. Kung lalaban tayo, using our own strength. Sabi ni Lord, ihinto mo ang pakikipaglaban mo. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. There was a verse, I think, in kung di ako nagkakamali ha, 1 Thessalonians. Ang sabi doon, alam mo ba yan, Daddy? Natatandaan mo yun? Yung, sabi doon, God is not slow in fulfilling His promises. But God is not doing yet what He promised because na hindi niya agad ginagawa kung ano yung pinakita niya sa'yo. Na hindi niya agad ginagawa kung ano yung ina-expect natin mula sa Kanya. Because God is giving us chance. And God is giving other people chance para makapagsisi, para magtiwala, para umasa sa Kanya. Kaya minsan, hindi agad-agad ginagawa ng God. Yung, alam mo namang, dapat gawin ng God sa buhay mo. Naunawaan niyo po ako? Oo. And other people, ang masakit, other believers, tinitingnan nila iyon na pagkukulang ng Diyos. Tinitingnan nila iyon na, Lord, ang bagal mo namang tumugon. Tama ba ako? Thessalonians nga ba yun, di? Okay. Ayan. Sa 2 Peter, chapter 3, verse 9, sabi dyan, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. And I am guilty. Sa sitwasyon na yun. Noon, akala ko nagpapabaya. Akala ko ang bagal ng God.
Pero sabi niya, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. You know how patient God is? Kaya sabi ko kanina, God is so wonderful in dealing with us. Na minsan marami tayong palpak, no? Na minsan wala tayong pagtitiwala sa Kanya. Na minsan nagdududa tayo sa Kanyang kakayanan. Pero God is still patient with all of us. Na hindi niya tayo pinababayaan. Amen. So I pray na sa pangungusap ng Diyos sa atin, maunawaan natin matutunan natin na hindi pinipilit ng Diyos ang Kanyang salita. Hindi niya ipinipilit sa atin ang Kanyang salita. Hindi niya ipinipilit. But if we know our God, makikinig tayo sa Kanya. Amen. Tandaan nyo, hindi pa sikaw magsalita ang Diyos sa atin. Kailangan lumapit tayo sa Kanya para marinig talaga natin siya. He speaks through His Holy Spirit in a still, small voice. Parang whisper, parang bulong. Ganyan mangusap ang Panginoon sa mga puso natin. Kaya pag tayo ay hindi magbibigay ng pagkakataong makinig sa Kanya, hindi talaga natin siya mapapakinggan. We will miss on the good things na gustong gawin at sabihin ng Diyos sa atin. As I close, alam mo po, hayaan niyo sabihin ko ito. Nawa pag narinig natin nangungusap sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo, nawa maging wise tayo. Nawa maging wise tayo sa ating tugon. Tulad ni Samuel, bata man siya, may mga struggles man sa buhay niya. Ang sabi niya, mangusap ka, Lord. Speak, Lord. Your servant is listening. Nawa mapakinggan natin ang God. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, ikaw ang nakakaalam. Maaring hindi maganda. Maaring medyo maganda. Maaring alam mong parang ang hirap-hirap na talaga. But try to listen to the voice of God. Meron siyang sasabihin sa iyo. Pwede ba tayong tumayo? Alam niyo ba, sa tuwing na pag nangungusap ang Diyos, nangungusap siya tungkol sa Kanyang pag-ibig. Hello? When God speaks, He speaks of His love. When He speaks of the hopes. Yung pag-asa. Sasabihin niya sa'yo kung ano yung pag-asa na pwede niyang gawin sa buhay mo. When God speaks, He speaks of the health. Ang sinasabi niya, matutulungan kita, anak. I can help you. I can provide everything you need. Alam niyo, madalas pag nangungusap ang God, He speaks about His plans. May plano ang God sa buhay mo. Ano sabi ng Jeremiah? I
plans I have for you, declares the Lord. Makinig ka, kapatid. Yun ang tinig ng God. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. If you believe in God, kapatid, if only you believe completely on God, you will know that all His plans for you are not to harm you. His plans for you are to prosper you. Jeremiah 29:11. Nawa napapakinggan mo ang tinig ng Diyos. My plans for you is to give you a future and a hope. May pag-asa sa Diyos. May magandang kinabukasan ka sa Diyos. Kailangan lang paniwalaan mo. And the Bible says, His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Ang isang araw sa Diyos ay maaaring 100 taon o 1 taon sa atin. Ang napakaraming taon sa atin, pwedeng 1 araw lang yan sa Diyos. Kaya kapatid, kung mayroon kang narinig sa Panginoon, at hindi pa ito nangyayari sa'yo, isipin mong ito. Isipin mo lang na ikaw. Isipin mo lang na ang sitwasyon mo ay hawak pa rin ng Diyos. And God does not make mistakes. If God does not make mistakes, you should know that you are in good hands. You are in good hands kung kilala mo ang iyong Diyos. I don't know anong sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon. Pero kapatid, kung nangungusap sa iyo ang Diyos ngayon, gawin mo kung anong pinagagawa niya sa iyo. Narito siya. God is watching upon His word to fulfill it sa buhay mo. God is watching from heaven upon His word. Kung ito'y paniniwalaan mo at yayakapin mo at tatanggapin sa buhay mo, sa puso mo, gagawin ito sa iyo ng Diyos. Iyan ang pangako ng Panginoon. Pakinggan mo ang tinig mo. And I pray, pag napakinggan mo, gawin mo. Magkaroon tayo ng puso na handang sumunod sa salita niya. Handang magtiwala sa Kanya kung anong sinabi niya sa Kanyang salita. I pray right now, may the Lord bless you this very moment. May the Lord bless your heart. May the Lord bless your life. Kung may nakikita kang hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, let me tell you, He cannot bless you. Hindi pwedeng pagpalain ka ng Diyos kung mayroong karumihan, hadlang, o kasalanan. Now is the best time. Tayo po ay magpakumbaba lahat sa harapan ng ating Diyos.
Kung may sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon na maaaring naging kasalanan o pagkukulang mo, kung meron man o kung meron pa, ayusin po natin ang ating sitwasyon sa harapan ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. He doesn't want us to suffer. God doesn't want us to suffer. God loves us so much. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Lord, nawa po patuloy kang mangusap sa amin. Pagpalain mo kami, buksan mo ang aming spiritual ears so that we may hear you. Pagpalain mo ang bawat isa na matutunan namin laging lumapit sa iyo. Dahil kung kami malapit sa iyo, mapapakinggan namin, maririnig namin ang pangungusap mo sa aming buhay. Bless these people, O God. In the name of Jesus, hawiin mo po, Panginoon, anumang hadlang sa kalangitan upang hindi malayang makadaloy ang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Hawiin mo po, Panginoon, in the name of Jesus. Pakawalan mo, Lord, ang pagpapalang para sa bawat isa. In the name of Jesus, Father. Thank you, God. Thank you, God. We bind Satan. We bind your hands, Satan, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And we allow your hands, Father God. We allow your holy angels to move upon every situation, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin na narito, Panginoon, na nangusap ka sa amin, O God. Thank you, Father. We worship you, Father God. We thank you. We thank you. Give us willing hearts to obey to you. Obey all what you tell us, God. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.